leg dito. Ginawa ko. So, ano to? 2GT FTB. Fuel filter. Okay, alternator. ABS module. Automatic transmission, nawala yung ano, yung eco mode tsaka ano, power mode ng 2GD. So ito, wala rin tachometer. Tapos sa wiper nya, so dalawang switch lang. So isang on, mababagal, isang mabilis. Wala yung intermittent. Light niya, normal lang. Normal switch. So sa kanyang ano, power window. So power window ng driver and passenger seat. Tapos power window lock. Tapos side mirror, type power adjust. Pero manual ano lang, manual folding ng windows, manual folding, ayaw, ayun. Dito tayo sa kanyang ano, Philippine made. Mahalog. Ito. Hindi mabuksan. Sobrang pangit. Itong klase ito. Parang sa jeep. Mas maganda pa sa jeep. Nakakagawa, hindi pantay. So yung sa Thailand model, may sabitan pa dito yun. May sabitan dito yung sa Thailand. Yung Hilux shop, tsaka hindi ganitong quality yung pagkakagawa. Ito, hindi mabuksan to. Dito naman, dito tayo sa ano, sobrang tigas. Tigas, buksan. Tigas, buksan. May puwang. Oh. May puwang ang pagkakagawa, hindi pantay-pantay. Tapos ito, hindi rin ano, pulido pagkakagawa. Oh. Hindi pantay. Oh. Hindi pulido. Tapos ito yung kanyang ano, para ma-drop side natin yung drop side. Dapat yung block pero hindi
Ito, nagagalaw. Yan, pwede magalaw. So, pwede mo makapaglagay ng gamit sa likod. Pero yung yung isa, mamaya titignan natin, hindi magagalaw. Kita naman tayo dito sa patrol car. Dito na. Ay, hindi. Daming tao doon. Sa patrol car, ito, pwede magalaw. Ayan, magagalaw. Pwede lagyan ng gamit sa likod. Ito na-adjust. Okay yan. Manual window. So, ganun pa rin sa manual transmission na wala na yung eco at saka power mode ng 2GD. So, manual antena siya. Manual antena. Ngayon, itong dito sa sa bench seat. Ito, bench seat mahaba. Mahaba siya. Pero hindi tatlo ang makakaupo. Hindi ka sa tatlo. Saka hindi ito nabababa. Hindi na-adjust. Walang adjustan. So, dito siguro, pwede ka maglagay ng gamit sa ilalim. Medyo mahirapan ka lang sa pag-retrieve. Tayo sa utility van. Utility van. So, yung pagkaka-welding dito sa flooring, ganun din. So sana naman sa production hindi na ganyan. In loob. Yung kanyang aircon na parang malambot yung plastic, malambot. So, kung tatawagin nila sa English ay flimsy. So, magalaw to. Ano ba naman to? Tama ba yan? Bakit gumagalaw yon? Pagkakagawa na to. Alog. Sobrang siguro naman sa production hindi na ganito pagkakagawa. Itong rin hindi pantay-pantay ang pagkakalapat. Parang hindi naman ganito yung sa L300 na ganito kapangit na gumagalaw-galaw pa. Parang ang presyo pala nito kung utility van 1.1 something million. So parang para lang sa akin hindi masyadong worth yun kung ganitong klaseng quality ang pag-uusapan dito. So sa bintana naman, so normal naman tingin ko to, okay naman. So kung yung kanyang headroom, okay naman. Hindi naman sagad ang sa ulo. Tapos itong bintana nga ay parehas naman ay nagagalaw. Okay naman.
kanyang manual windows, luwag naman siyang ikutin. Okay naman. Ayan. Okay naman. So, ayan ang loob. So, ito yung 2-din na stereo namin, Bluetooth. So, sa utility van, walang salamin ito. So, ano siya? Wala yung salamin sa pagitan. Tapos, dahil dun sa manual transmission ito, wala yung ABS module dito. Tapos, ito nga pala yung lalagyan ng cover. Kung mapapansin nyo, yung normal na 2GD saka 1GD, may takip dito na plastic, dito ikakabit. Pwede pa rin naman makabitan. So, nga pala, wala naman tayong nakikita ng DPF dito. Walang DPF, so Euro 4 lang. Hindi siya, Euro 5, buti na lang. So, ganun dito. Kung mapapansin nyo rito, wala yung switch dito na DPF filter ng Hilux Champ ng Thailand. So, mas mabuti na rin to dahil at least Euro 4 lang to. Hindi to Euro 5. Salamat sa pag-view. Hopefully nakatulong sa inyo tong video para nyo rin nakita yung Tamaraw.